meron yatang, ang Jesus is Lord, para meron silang, yung kanilang fellowship ba yan? O nagsalita siya dun eh, pakinggan natin sasabihin niya at tingnan natin kung maniniwala ba tayo sa totoong sa totoong reason. Bakit siya aattend sa special session ni Bongbong? Sir, naniniwala ako matapang ka. Sir, naniniwala ako may paninindigan ka. At naniniwala ako na makadiyos ka. Alam mo, Senator Gatchalian, pag ikaw ay makadiyos ka, ibig sabihin makabayan ka at makatao ka. Hindi ka pwedeng matatakot. Kasi ang Panginoon, hindi siya natakot sa demonyo. Hindi siya natakot sa pambubuyo ng Satanas. Nung ipapako niya siya sa krus, binubuyo siya ng Satanas. Sabi, hoy, gusto mo, hindi ka ipako sa krus. Sumama ka lang sa akin. Baguhin mo yung iyong paninindigan. At hindi ka, anong ginawa ng Panginoon kahit na alam niyang ikamamatay niya yun, alam niya na mapapahiya siya ron, ginawa niya pa rin masasaktan siya ron. Grabe yung papapahirap sa Panginoon natin nun. Dahil tinayuan niya yung kanyang paniniwala, yung kanyang prinsipyo, at yung itinalaga sa kanya na gagawin niya at misyon niya sa mundo. Ano ba misyon mo? Bilang isang evangelist, naniniwala ako na dapat malinis ang puso mo at ang puso mo hindi para sa sarili mo. Dapat ang puso mo ay para sa Panginoon. Ganun ang mga evangelist eh. Inaalay nila ang kanilang buhay, puso sa Panginoon. At kung ikaw naman ay isang public servant, double whammy yan. Ipinaalay mo ang iyong puso at buhay sa bayan, inaalay mo ang iyong buong puso at buhay sa Panginoon. So kung ganun naman pala, bakit babaliktad ka? Dahil lang ayaw mo na makasuhan ka? Kung alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka nagnakaw, hindi ka matatakot dyan sa mga pressure ng Malacanang na yan. Because eventually, hindi ka naman forever na makukulong dyan. Kasi nga kung alam mo hindi ka nagnakaw, alam mo na kung makulong ka man, makakalabas ka rin eventually dahil hindi ka nagnakaw. Nangyari yan kay Bong Revilla at kay Jinggoy eh. Nilagay sila dyan, kinulong sila ilang taon, 4 na taon. Nakalaya sila dahil alam nila na hindi sila magnanakaw at naakwit sila. So kung sila kaya nilang harapin yun sa ngalan ng prinsipyo, bakit ikaw hindi mo magawa? Ang dami pa namang naniniwala sa iyo na mga miyembro ng simbahan. Sana tingnan mo. Ito na lang, bibigyan ko kayo ng example. Si Pastor Apollo Kibuloy, bilang isang evangelist at bilang ama ng Kingdom of Jesus Christ, ang dami ng offers sa kanya. Bumaliktad ka lang sa mga Duterte, wala ka ng kaso. Umano ka lang, sumabay ka lang sa Agos, wala ka ng kaso. Ang SMNI, ang daming nagbabayad sa SMNI para magbalita ng katarantaduhan. Pero anong ginawa ng SMNI? Pinabayaan nilang mawala yung kanilang prangkisa for the meantime or ma-suspend yung kanilang prangkisa, tapos tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang pag-aatid ng totoong balita. Hindi man sila natatakot. Si Pastor Apollo Kibuloy, isang taon na mahigit siyang nakakulong sa kulungan. Pero dahil alam niyang wala siyang kasalanan, hinarap niya yung kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon ay lumalaban siya sa kanyang mga kaso at hanggang ngayon naniniwala siya na balang araw makakalabas siya kasi wala siyang ginawang kasalanan. Kung ikaw talaga wala kang ginawang kasalanan, hindi ka matatakot diyan sa mga kulong-kulong na yan. Kasi kung kaya kang i-pressure ng kulong-kulong na yan, hindi ka na dapat maging senador sa susunod. Hindi ka na dapat maging senador kasi tinan mo, nagkaroon ka ng issue sa TESDA, remember? Di ba meron ka ring corruption issue sa TESDA? Hindi ka naman nakulong dahil dun. Di ba sabi pa nga, guilty pa nga ito sa kanyang kaso sa TESDA Pero hindi ka man nakulong. Ba't ngayon natatakot ka makulong? Kung napagtanggol mo yung sarili mo dun sa issue mo ng TESDA, bakit hindi mo kaya ipagtanggol yung sarili mo dito ngayon? Totoo ba na nagnakaw ka o hindi? Diyan natin magkakaalaman. Pakinggan natin yung kanyang sasabihin kung totoo to. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Hindi pwedeng puro away, hindi rin pwedeng puro magnanakaw na lang. Hindi pwedeng puro pagnanakaw na lang. Alam mo, okay man lang mag-away-away kung meron dapat pinag-aaway-awayan, Villanueva. Kung katulad niyan, tumatayo ka sa konstitusyon, alam mo na mali yung ginawa nung kabila na agawin nila yung posisyon ng Senate President. Kung talagang taong Panginoon ka, taong Diyos ka, makabayan ka at sumusunod ka sa konstitusyon, tatayuan mo yun. Hindi pwedeng, wag muna nating tayuan yun kasi kawawa naman yung ibang tao. Hindi, prinsipyo yan Kaya kawawa ang tao, hindi. Basta doon ka sa tama, doon ka sa tama. Dalawa lang yan, sa tama ka o sa mali. Ganun lang yan
O hindi, ginamit nyo pa yung mga empleyado ng Senado. Bay sweldo man mga yan. Hindi nyo iniisip yung mga tao sa sa labas na wala namang mga sweldo yun, pero nandoon sila kahit mainit ang araw. Sumisigaw-sigaw sila na sumisigaw doon para sa bayang Pilipinas. Tapos yung mga taga-Senado ng mga air condition at binabayaran natin yung mga benepisyo at mga sweldo nila nag-aalala kayo sa kalagayan nila. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado. O, nagtatrabahong magnakaw, ganun, magprotekta sa mga magnanakaw, ganun. Hindi nyo man trabaho yan. Para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Pupunta daw siya. Pupunta daw siya, hayop yan. Okay man lang yan. Okay man lang na pumunta. Pero yung papanig ka sa kanila, yun ang delikado. O, okay man lang pumunta doon. Kung talagang gusto mong pumunta. Pero yung papanig ka at boboto ka doon sa gusto nila mangyari na pagpapalit ng Senate presidency, o ibig sabihin na-pressure ka. At kung na-pressure ka, ibig sabihin they have something on you. If they have something on you na alam mo that can pin you down, if may ginawa kang kabulastugan talaga sa gobyerno, nagnakaw ka talaga sa gobyerno, yari ka. At nagpa-pressure ka, ibig sabihin nagnakaw ka talaga. Kasi kung nakulong ka, kasi alam mo na wala kang ginawang pagnanakaw sa gobyerno, abay kabibilibang ka ng tao. Pero kapag ka hindi ka nga nakulong, pero inano mo naman, isinangkala mo naman yung prinsipyo mo, o ibig sabihin, baka totoo yung kwento-kwento na may nakuha kang malalaking kickback. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin. Ang dami na nating kalamidad ng pinagdaanan, Villanueva. Ang dami na, may Yolanda. May mga nakaraang lindol na rin, ang dami. Bakit ngayon lang? Kung kailan yung itong lindol na to, ngayon lang kayo gagawa ng mga ganyang bagay. Hindi nyo naisip yan noon, ngayon lang. Style nyo bulok Alam na natin yan, na kaya kayo papasok dyan para mapalitan si Cayetano, tapos magbobotohan siguro kayo na bawasan na yung numero ng boto para ma-impeach si Inday Sara. O kaya yung yung term extension. Ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampi. Talo mo, ubasan ng Panginoon. Ginamit na naman yung Panginoon Kung talagang makapanginoon ka, gayahin mo yung ginawa niya. Na wala siyang pakialam kung anong mangyari sa kanya. Tayuan niya yung prinsipyo niya. Tayuan niya yung kanyang calling. Ganun lang yun. Yan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Pero paano pagka yung institusyon nyo, karamihan lumalabag sa batas tapos mga magnanakaw pa? Poprotektahan nyo pa rin ba yan? Poprotektahan yung interes ng taong bayan. Paano kung sinasabi ng taong bayan na ayaw na nila sa sa nangyayaring mga korupsyon ngayon dito? Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Doon ang malupit doon, para sa Diyos at bayan. Para sa Diyos at bayan ba o para sa sarili mo lang? Kasi kung maninindigan ka para sa Diyos at bayan at alam mo na para sa Diyos at bayan ka, at bagamat ginagawa mo ito, di ka magnanakaw, hindi ka kung ano man, tapos para sa Diyos at bayan ka, tapos biglang, nasangkot ka. So kung alam mo na hindi mo ginawa ang mga bagay na ito,
O di para sa Diyos at bayan ka pa rin, tatanggapin mo kung ano yung kahihinatnan netong gulo na ito. Hindi pwedeng, ano na muna ako. Para sa Diyos at bayan din ako, pero para sa sarili ko din. Ayoko makulong. Ayoko muna makulong. Ano muna kami? Bati-bati muna kami. Anak ng tinapay, kami nga mga vlogger. Sandamukan lang kaso namin. Anytime pwede kami makulong. Anytime paglabas nga namin dyan, pwede kami barilin. Sobrang kawatan at gago nitong mga binabangga namin. Kahit anong mangyari sa amin, anytime marami. Tapos kayo ganyan lang. Natakot na kayo. Dapat pagka ganyan, hindi na kayo dapat manalo sa susunod.